Hey there mga my loves, Capricorn. Thank you so much for always staying here in this channel. And yun nga no, mabis, no? Wala tayo ritong gender, babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, you can flip flows if you want. And at the end of the day, you always have your free will. Hi and hello pala sa mga new subscribers. Ako po si Yan, welcome. At sa mga returning na viewers, thank you so much sa inyong palaging pag-antabay. So yun nga, may important akong sasabihin. Ang buwan ng May, June, July, no, ay tatlong importanteng buwan na meron tayo ngayong 2024. Kaya naman ito yung magandang time period kung saan mas dapat mong i-push yung mga dreams and goals mo in life, Capricorn. Kaya naman, mga babes, na suportado kayo mas lalo ng iyong mga angels and guides, no? Sa mga gusto ninyong i-push sa inyong life. Wishes are coming true. These three important months right here are definitely meant na marinig mo, Capricorn. Kaya naman, make use of this opportunity para mas gumawa ng mga bold movements patungkol sa pag-achieve or pag-draw mo ng mga wishes at mga plano mo sa life para maging ito ay matupad at magkaroon ng ah realidad, no, patungkol dito sa mga hinahangad mo. So, tara na, no, at alamin natin rito, Capricorn, ano ba yung mga mensahe na gustong ipaalam sa inyo. So, Spirits and Angel Guides, Archangel Michael, maraming salamat for being present here in this reading. Let me see what messages you have here for my Capricorn people. This is for my Capricorn people. Tell me something about my Capricorn people. Capricorn. Someone here, Capricorn, is obsessively thinking about you and for some reason, di mo yan nalalaman kasi mukhang tinatago niya na iniisip ka niya rito ng labis-labis. I don't know who this person is but this give me this type of message that this could possibly be secretly in love with you or could be a secret admirer. For some reason, this person here is patiently waiting for you pero nakukuha ko dito na posibleng hindi niya pa sinasabi ang kanyang feelings sa'yo at medyo konti lang yung parang mga times na nagiging obvious yung feelings niya sa'yo. So, I don't know, pero this person here is thinking about you. And this person here, I think, this person here is actually giving me the vibe na parang gusto niya ng connection sa'yo, pero bakit ganun? Parang wala naman siya dito ginagawa. Kasi kung ganun siya katindi ng pag-isipan ka, nakikita ko rito na parang bakit niya ito nililihim? Na bakit ganun katindi yung parang, um, katindi yung parang pagnanais niya na parang itago ito imbes na, isplop no o ilabas yun, diba? So, I hope makuha natin dito yung sagot. We have here the Empress, see? This person here is viewing you as the Empress. No? Tignan mo yan, walang ginagawa with the Hangman right here. Told ya guys, but this person here is so in love with you. Empress po yung pinakamagandang energy sa lahat ng mga courtyards or tao rito sa tarot. So whatever the case may be, this person here sees you as very attractive. You look like someone here who is perfect or godlike energy, no? Para sa kanyang paningin. So kung sino man tong person na to na this person feels like na nasa isa siyang uncomfortable place with the hangman right here, Capricorn, and this person here is wanting to have that balance, pero paano nga ba ito? Parang hindi niya alam kasi parang siya rin mismo yung nagiging sarili niya ritong bilin, no? Yung sarili niya yung nagiging kontrabida rito, no? Kung bakit hindi niya rito sinasabi or inaamin sa'yo. Yan. Malakas yung pakiramdam ninyo. So, kung kung meron mang mga lumalabas rito na mga kahit little or obvious na mga pagpaparating niya ng kanyang pagkagusto sa inyo, posibleng nararamdaman ninyo na parang, ay, parang may gusto sa akin to at parang may iba sa kinikilos niya. Yan, may ganun, no? So, yeah, hindi mo pa naka-relationship tong person na to, kung sino man yun, no? Oo, lumabas siya rito kasi sobrang iniisip ka niya rito. This person here is wanting to have that connection here with you, pero wala siyang ginagawa. Lumalabas siya bilang new love, so hindi pa naging kayo. So, posibleng secret admirer to. Pero hanggang kailan niya nga ba isisikreto yan? Yan, no? Lumalabas kasi dito na kung sino man yan. Pinakita sa atin dito na parang ano siya eh. Galing siya rin sa na-trauma siya sa huli niyang minahal ng sobra.
Doesn't have to be na yung recent niya yun. Pwedeng yung before pa sa recent niya ngayon or puwedeng matagal niya na 'tong naging ka-relationship 'no. Parang kung ano yung part na nasaktan siya sa love, parang dumaan na siya dun sa pinaka-masakit na part na nagmahal siya. So, I think this person here is carrying some kind of trauma bond 'no. So, nakikita ko rito na kung sino man 'tong energy na 'to, this person here is still wishing to have this connection so beautiful 'no, with the Two of Cups 'yan 'no, sa ibabaw ng mesa. And alam niya 'no, na magkakaroon lang rito 'no, ng literal na celebration kung ikaw yung kanya rito na magiging kakunik. So, nakikita ko rito na isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niya rito na gumawa ng movement kasi medyo nagse-self-pity po siya. Lumalabas ka kasi bilang Empress, so ibig sabihin hindi lang siya yung nagkakagusto sa'yo at alam niya yon. So, puwedeng iba rin ditong nanliligaw sa'yo, Capricorn, pero napanghihinaan na siya rito ng loob. Kasi lumalabas rito na parang sobrang taas ng tingin niya sa'yo, that you are being put by this person here on that high pedestal. Kaya naman, ang tingin niya sa sarili niya rito ay mababa siya. So, lack of confidence, this person here worries too much, kaya nananahimik siya rito. Pero panay naman ang pag-observe niya sa'yo. At habang lalo kanyang nakikita, mas lalo kanyang nagugustuhan. Mas lalo rin pong lumalalim ang feelings niya sa'yo. So, pwedeng katrabaho mo 'to, kasamahan sa trabaho, or baka ikaw ay nag-aaral, baka classmate mo 'to or whatever. Basta ikaw yung lumalabas rito na parang, um, pinakamataas at maningning na bituin kinda thing. So, puwedeng ikaw yung pinakamatalino sa klase or pinakamagaling sa office niyo or may ano ka, 'no, nare-recognize ka ng ibang mga tao rito sa ginagawa mo. So, ibig sabihin, alam niya 'yun, 'no. So, parang everytime na parang naiisip niya may iba pa nagkakagusto sa'yo, "Ay, baka sila yung deserve niya, Capricorn, baka hindi ako." Mga gano'n yung nakikita ko sa kanya. Kaya siya rin yung nagiging kontrabida sa sarili niya rito 'no. So, yun ang nakikita ko. So, maliban diyan sa tao na 'yan 'no, Capricorn, nakikita ko rin dito na with this Three of Coins energy right in here, and we have here this Five of Pentacles and Nine of Swords energy, nakikita ko na parang medyo ngayon either meron kang inaasikaso sa work na parang you find it hard or difficult, or kung hindi naman inaasikaso sa work, puwedeng yung iba nag-iisip kayo ritong lumipat ng bagong trabaho or mas iangat pa ang inyong kaperahan 'no. So, go ahead, do that kasi alam ko namang kaya mo yun. So, you are someone here na I think mas magiging malinaw na gusto mong mas pagandahin pa yung future mo in terms of your business, finances, career, or how you earn your living. So, nakikita ko rito na meron ditong opportunity para mag-grow mo pa yung money mo rito. Since lumalabas ka rito bilang Empress, grab that opportunity, Capricorn, no? Lalo na ngayong May, June, July, no? Para i-pursue yung mga pinaplano mo rito. So, iba pwede meron kayong alagang pet, dog, cat, hamster, rabbit, whatever that is, no? Pig, nakita tayo ng pig. Sa iba baka may farm kayo, yung iba naman mga babes, no, is puwedeng nag-aalaga talaga kayo ng biik sa loob ng house, 'no? 'Yan, may mga nag-aalaga kasi ng biik sa loob ng house. So, just take how this resonates. Pero nakikita ko rito, Capricorn, na kung ano man yung ginagawa mo, 'no, ngayon, malaki yung potensyal na mas magtagumpay ka, lalo na 'pag pagdating sa pera mo. Sa pamilya mo, nakikita ko na parang meron na magdedesisyon rito, 'no, na magpakasal. Baka may magpapakasal na sa pamilya mo. Puwedeng sa pamilya mo, kapatid mo or what, pero posible rin sa kamag-anak mo, pinsan, mga gano'n, or yung relatives ninyo. So, whatever the case may be, attend that wedding, huwag kang umabsent. Bakit? Kasi kung wala ka pang love life, nakikita ko na posibleng makilala mo na siya do'n. Isang tao na posibleng meron ditong, alam mo yung word na prinsipyo? Nakukuha ko 'yun ng matindi sa energy niya. So, maaaring maprinsipyo siya rito 'no, pero, very loving person siya. So, posibleng itong person na 'to ay tapos ng kursong law or ng politics, may gano'n tayong nakukuha sa energy niya, or baka siya lang 'tong klase ng energy na parang meron siyang sense of balance and fairness. So, puwedeng gano'n siyang klase ng energy. Pero kahit ano rin naman yung puwedeng naging kurso niya or trabaho niya, basta meron siya ditong tao na may prinsipyo.
na nakikita ko sa kanyang energy. So, kung sino man siya, nakikita ko rito na itong person na 'to is lumalabas siya bilang potential lover mo. So, nakikita ko rito na posibleng siya ay family friend or friend ng kung sino man sa relatives mo. Posibleng makilala mo yung tao na yun dahil imbitado rin siya doon sa kasiyahan, puwedeng kasal yun or birthday, whatever. Basta umattend ka 'no, na ang nag-organize niyan ay walang iba kundi yung pamilya mo, yung mga kadugo mo 'no, relatives, gano'n, 'yan. So, nakikita ko yung partnership sa inyong dalawa 'no, at maaaring parehas kayo dito ng hilig. Puwede rin kayong mag-share-an ng mga tips when it comes to your negosyo kung entrepreneurs naman kayo. So, yung iba naman puwedeng parehas kasi kayo rito ng work 'no, so puwedeng magkakuwentuhan kayo about that. Parang pera yung pinakauna kong nakikitang pag-uusapan ninyo 'no, so yun nakikita ko rito. So, nakakita rin ako rito Capricorn 'no, na talagang ikaw ay isang mahilig talagang manood at sumabay sa mga energy readings. Pero lagi ko sinasabi sa mga babes ko diyan na pumili lang kayo ng isa or dalawang reader na tingin ninyo nakaka-connect kayo and, um ano 'to, dun kayo palaging manood sa kanila 'no. Bakit? Kasi para mas nakukuha yung energy ninyo, mas konti mas maganda, mas focus kayo sa isa or dalawang channels mas maganda. Yun yung pinakadapat na way kung gusto mong gamitin ang panonood ng energy readings or tarot readings as guidance with your everyday life, 'yan 'no. So kahit sinong piliin mo basta when you feel connected with that person kasi sabi ko nga sa inyo, lahat kayang magbasa ng tarot, pero hindi lahat is gifted, hindi lahat is psychic, okay? So, magkaibang bagay yun, okey? Use your intuition to connect with the reader, okay? So, maliban diyan, Capricorn, nakikita ko rin dito 'no, na, ito talaga, ex mo talaga 'tong nag-iisip sa'yo na 'to. This is another energy here na I don't know, yung iba sa inyo puwedeng divorce kayo sa person na 'to o minsan na kayong nakasal sa kanya, pero separated or annulled na kayo. This person for some reason 'no, meron akong nakikita rito na medyo posibleng hindi siya maniwala dito, pero nakikita kong paparating 'to sa'yo. Hindi pa 'to nangyayari, yun ang pinakamalakas na energy na nakukuha ko. So, for a lot of your exes, ang mga susunod na linggo ay posibleng nakakatakot na sa kanila. Kasi, alam mo yung I'm hearing that word punishment? Punishment, 'di ba? Kung may nagagawa tayong mali na pina-punish tayo. Alam mo sa school, dati nung nag-aaral pa ako ng elementary, kapagka maingay kami dun sa likod 'no, pinapatayo kami ng teacher namin dun sa labas 'no, ng nakataas yung kamay o minsan naka-squat, 'di ba? So, parang gano'n. So, I think meron ditong punishment 'no, na parang hindi siya makapaniwala na nangyayari sa kanya. Alam mo kung anong klaseng punishment yon? In the upcoming weeks for this ex of yours, this person ah, will doubt yung kanya rito na desisyon na makipag-separate sa inyo. Iba divorce kayo sa kanya or minsan na kayo nakasal. Pero iba naman 'no, nakipaghiwalay lang kayo sa kanya. At itong paghihiwalay na 'to for some reason biglang nag-resurface sa isip niya rito 'no, at makakaramdam siya rito, eto na nga yung punishment ng matinding regret 'no, dahil sa pagka-close ng inyong chapter. So, for some reason nakikita ko rito na sisisihin niya yung sarili niya kung ba't 'to nag-end 'no, at sa mga susunod na buwan posible po kayong i-chase or habulin itong ex ninyo, Capricorn. And for some reason 'no, meron siya ritong parang pinapakitang ano, susi. So, hindi ko alam kung susi ba ng bahay yun or susi ng kotse, pero ang pinaka nakukuha kong mensahe dun sa susi na yun is gusto niya rito na parang, ibigay mo sa kanya yung key kung paano ba rito muling mabuksan yung mundo para makapasok siyang muli. Kasi nakikita ko kayong kukulitin kayo nito, okey, hindi pa ngayon pero sa mga susunod na buwan. Pero ngayon ko nakikita na 'tong mga darating na linggo, Capricorn, yung punishment ay magsisimulang mag-sink in sa kanya na for some reason, di niya alam kung ba't biglang pumasok yun sa isip niya. Tapos hanggang sa hahabulin ka na nito, iche-chase ka na nito hanggang sa boom!
hindi ka na niya tatantanan. Lalo na kung single ka pa ngayon. Yan, no? Pero alam mo, kahit may kakonek ka rin naman, nakita ko pa rin na gagawa siya ng paraan para ma-message ka, para makuha yung number mo, or malaman ko ano yung social media account mo. Everything. This person will do that. Everything. Okay? Just prepare yourself. So, Capricorn, ito ang mga mensahe here coming from this messages ng inyong angels and spirit guides. Thank you so much for your time. And muli ako po siyan, Sarang Heyo, Love and Light. Annyeong.